Alright, so another reaction, okay, dito sa mga content ni Daddy Frankie and yung muli niyang pagbanggit, no, dito sa rason kung bakit wala sa poder niya yung ibang beneficiary. Ito po yung no, realidad ng buhay na kung papansinin po ninyo, especially dito sa mundo ng software, hanggat hindi ka nakakagawa ng pangalan mo or hindi ka nakakatawag ng atensyon ng karamihan, hindi po nabibigyan ng importansya yung ginagawa. Kung simple lang na vlogger ka, content creator ka, or charity vlogger ka, no, hindi nila nabibigyan ng atensyon yung iyong ginagawa. What am I saying is, katulad nitong nangyayari kay Daddy Frankie. Oo, natabanggit ko na before, there are rules, no, governing, helping our less fortunate kababayan, especially kapag ginagamit na natin or ginagamit na ng mga charity vlogger yung status nila sa buhay, yung kahirapan nila. Okay? Marami na pong mga ganyang question. And until now, kino-question pa rin po yan ng ibang mga vlogger din or content creator na ayaw sa charity vlogging. Dahil nga daw po na-abuse. Pero bakit po tuloy-tuloy na dumadami? Okay? Yun lang po yung aking tanong. No, hindi po ako against sa rules na ginagawa ng gobyerno natin. No, it's good because kailangan mayroong restrictions. 'Di ba? Dapat mayroong limitations yung paggamit. No? But bakit yung mga malalaking channel na yung napupuntiryahan? Nagtatanong lang po ako kasi kung magpapa-implement kayo ng ganitong mga rules, it should be for everyone, no? And bakit hindi nyo mapatigil? Kasi kayo mismo, no, yung gobyerno natin mismo ay walang capability to handle these people na tinutulungan ng mga charity vloggers. Okay? So, kung bakit sila lang yung napapansin, yun yung hanggang ngayon question sa akin. Is it because of the fame they are getting? The revenue they are getting? No? Kasi kung titingnan po natin, oo, nagagamit. Totoo yan, nagagamit sila. Pero na-abuse po ba? No? Lalo na dito sa mga malalaking vlogger like Tekram, Daddy Frankie, and Ponya, ina-abuse po ba sila? Yun yung sa akin. Yun yung pinagtatakan ko lang. Now, isa lang sa malinaw sa akin kung bakit ginagawa yon, no? Bakit nagkakaroon ng limitations ang movement ni Daddy Frankie in helping these people. Kasi baka may pamilya. Okay? So yan po yung aking bibigyan reaction sa video kong ito. And kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po. And pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Issue lang po tayo. Walang personalan. Okay? So, let's go down to this video. Allow me to share a portion of Daddy Frankie's panawagan, no, doon sa mga patuloy na sumusuporta at kumu-question sa kung bakit wala sa poder niya yung iba sa mga beneficiary. Okay? Ayaw lang ni Daddy Frankie kasi na magkaroon ng issue talaga, no, na magkaroon siya ng hindi magandang pagkakaunawaan sa mga otoridad, no? Maybe kaya sinusunod niya. So, para mas maintindihan po natin, allow me to play that portion. Barangay, sa mapagpalang umaga sa atin lahat mga kababayan. Kumusta po kayong lahat? At ito, ang Team Daddy Frankie patuloy pong minomonitor itong ating mga beneficiary. Kadahilanan mga kababayan, gaya ng aking sinasabi, dahil marami pong nagtatanong sa ating mga followers, mga viewers, bakit wala na sila sa shelter. Yun mga kababayan, ayaw ko po magkaroon ng problema ang Team Daddy Frankie at kailanman walang balak makipag-away o magkaroon ng kontrobersyal ang Team Daddy Frankie. Dahil ang layunin lamang po natin mga kababayan is makatulong,
makatulong sa ating mga kababayan sa pamamaraan ng abot ng aking makakaya kasama ng aking team. Kaya mga kababayan, kahit ganito ay papasyalan pa rin natin. Pupuntahan natin sila isa-isa, dadalan sila kung ano man ang kanilang pangailangan at kung ano ang may tutulong natin mga kababayan. So samahan niyo po kami sa pagkakataong ito kasama si Mami Rochelle at may mga pasalubong tayo kay Ate Nida, mga kababayan. Okay. So, narinig naman po natin, no? Klaro, galing kay Daddy Frankie, na ayaw nila na magkaroon ng complication. No? It's the government. No? Sigurado ako dyan. It's either the DSWD or any branches of our government na siyang pumuprotekta sa mga rights ng ganitong klaseng tao. No? Kasi katulad nga, nung nababanggit na, ng mga ayaw, diba? Na na-abuse yung kahirapan. Ginagamit yung kahirapan ng ating mga kababayan para kumita. Diba? Yun yung bottom line doon. Para kumita. So, okay naman yun. Diba? On the part of our government, it's good. Dahil may regulations. Diba? Meron talagang dapat tumingin. Which is good. No? Para hindi dumami yung mga wannabe charity vlogger. Okay? Ang medyo akin, opinion ko lang, no, bakit parang kasi ngayon kita naman natin na isa talaga sa namamayagpag yung channel ni Daddy Frankie in terms of helping our kababayan. Nakikita naman natin yun. I hope mali ako in thinking na because kilala si Daddy Frankie or nakikilala si Daddy Frankie kaya siya nasisipit. No? Hindi sana hindi ganoon. Sana mali yung iniisip ko na yan. No, mas gusto kong isipin na nandoon sila sa pagpapakita na the family, no, yung pamilya nila Ate Nida, ni Ate Tintin, no, ay capable of handling them. Kumbaga monitor them. Di ba? So, para sa akin, no, kaya hindi inalaw ng kung sino man sa branches of our government na lahat ng beneficiary ni Daddy Frankie ay mag-stay sa shelter niya kasi sila ay may mga pamilya pa na pwedeng mag-aruga sa kanila. Di ba? Like Ate Tintin, nandiyan pa yung tatay niya. Di ba? And gumagaling na siya. Magaling na siya actually. Pero bakit binabalik-balikan ni Daddy Frankie? Kasi under medication pa rin siya. May iniinom pa rin siyang gamot. And gusto ni Daddy Frankie na mag-progress si Ate Tintin. Kasi nakikita natin ngayon, nasa bahay lang si Ate Tintin. Di ba? Walang ginagawa. Yes, nandun siya sa puder ng tatay niya. But is the father is doing something para magkaroon ng progress ang buhay ni Ate Tintin? Kasi nakita naman natin, ultimo pagpapaligo sa anak ni Ate Tintin, hindi niya ginagawa. Kapatid niya pa rin yung gumagawa. So, nagiging stagnant. So, parang nakukonsinti, nagiging tamad si Ate Tintin. Okay? Yun yung gustong mamonitor ni Daddy Frankie. Sinasabi niya na lang na kapag wala na sa poder nila, okay na. No? Kaya lang, hindi nga ganun eh. No? Nanduroon pa rin yung concern ni Daddy Frankie sa mga beneficiary niyang wala na sa shelter niya. Ate Nida, nandiyaran yung tatay niya. Nakita naman natin na tumitino na siya, gumagaling na siya. Diba? Pero bakit hindi pa rin pinapabayaan ni Daddy Frankie? Kasi under medication pa rin. Ang custody lang kasi, nandiyaran pa yung mga relatives. Nandiyaran pa yung tatay. So, maybe that's the reason, no? Kung sino man, agency of our government na nagre-restrict, no, sa kagustuhan ng Daddy Frankie na mag-stay sa shelter. Kasi kapag nasa shelter, mas mabilis nilang mamomonitor, di ba? Unlike ng ginagawa ngayon nila Daddy Frankie na kailangan puntahan pa nila yung gustong bahay. Di ba? Kumbaga, it will consume much of the time also. Time, diesel, di ba? Effort nila. Na kung yan ay nasa shelter, mamomonitor nila. Hindi na sila gagastos at tatravel pa nila. But to avoid complication at the same time following the rules, no, dictate by our government, sumusunod si Daddy Frankie. Ilan lang yan, si Ate Nida, si Ate Tintin, si Ma'am Mary Jane,
Diba? So, may mga pamilya pa rin sila na nag-take care sa kanila. But, hindi pa rin pinababayaan ni Daddy Frankie. Ngayon, sa case ni Oliver, ni JR, tsaka ni Junjun, and even Bandam, no? Kasi si Junjun at tsaka si JR, I think, until now, hinahanap pa rin sila, hinahanap pa rin yung mga relatives nila. Kuya Oliver, nakita naman natin yung sitwasyon. Di ba? Nakikita natin kung paano yung galawan ni Nanay Yansing. Diba? Bandam. Si Bandam, I think, as far as the last time I heard, mas kampante yung mga relatives or magulang, kamag-anak ni Bandam na doon lang siya kay Daddy Frankie. Yung mga ganong bagay, kumbaga, mayroong pwedeng idahilan, no, si Daddy Frankie. Kaya they are staying sa shelter. Pero yung sa case ni Ma'am Mary Jane, Nida, and Tintin, kasi nandiyaran pa nga yung kanilang kamag-anak, magulang, kapatid, na pwedeng mag-alaga sa kanila. Okay, so doon po sa medyo nalalabuan, diyan sa naging setup na yan, well, aminin natin sa Hinday, until now, yun pa rin po yung nasa isip, no, ng mga tao na nagagamit yung kahirapan. Okay? And they don't want to tolerate that kasi nga baka dumami. No? Baka ganun na lang yung gawin. Masyadong ma-exploit yung kahirapan ng mga kababayan natin na may gumagamit talaga iba to gain money, to gain sympathy and revenue para subaybayan sila. No, wag po natin i-include yung mga sponsors and mga taong may maanong puso, malambot na puso sa pagtulong sa ating mga kababayan. No? So, lagi po nating tatandaan na hindi po lahat ay napiplease natin. Even these people, maaaring yung mga nagpapa-implement ng rules na yan, no? Hindi sila talaga 100% sang-ayon sa idea na paglilimit, no? Kaya lang kasi it's rules. So they need to apply. Okay? Sige, kita naman natin eh. Diba? Bakit dumadami yung mga nahuhumaling sa pagcha-charity vlogging? Kasi ang daming, no? Ang daming mga kababayan natin na hindi natutulungan. Hindi naabot ng tulong. Kung matulungan man sila, napakaliit. Di ba? So, yung iba talaga, nauuwi sila into letting these vloggers, charity vloggers, na magamit yung buhay nila in returns of helping them. Kasi nga, walang ibang tumutulong sa kanila eh. Eh ikaw na may pangarap sa buhay, mayroon kang gustong makamit para sa anak mo, sa kapatid mo, sa nanay mo, sa tatay mo, gusto mo silang magbigyan ng ginhawa sa buhay, at yun yung paraan na alam mo, no? Yung iba doon kumakapit. Na, I understand, yun din yung iniiwasan ng gobyerno natin. No? Dahil baka ma-abuse sila. Pero sana titingnan naman din yung capability nitong mga taong tumutulong. No? Na tingnan nila na is it really helping ang purpose nila? Di ba? Is it any monetary na marireceive nila are just an additional pampalubag loob sa kanila? Diba? So, dapat tinitignan din yun. No? Kung anong klaseng charity vlogger itong mga gawa ng mga ganito. And in the case of Daddy Frankie, Tekram, and Tony Aldi, I can say, no, nandoon yung puso nila sa pagtulong. Okay? And for sure naman, mayroong mga records, may mga papers yan, and sa katulad ni Daddy Frankie, maybe he's doing now everything to comply with whatever rules, no, na ibababa para sa kanya. Dahil ang gusto niya is makatulong. And gagawin niya yung lahat ng alam niyang legal way para makatulong. Kasi narinig niyo naman yung kwento niya. No, bago siya pumasok sa YouTube, tumutulong na siya. So, kumbaga, pinalawak niya lang yung kanyang pwedeng tulungan. At yun yung nangyayari.
Okay? Tulad ng sinasabi ko, hindi ko po biniblame kung sino mang agency of our government bakit nagiging ganito yung sistema ni Daddy Frankie. No? Ang sa akin lang, sana tingnan ninyo ng maigi kung anong klase bang mga vloggers to. Rules is rules, correct. But is it that rules can help these people na mga tinutulungan ng ating mga charity vlogger? No? And if ever, bitawan ba ng mga charity vlogger yan tinutulungan na? Kaya bang isustain ng government natin yung pangangailangan? Tanong lang po yan, no? Hindi po ako para makipagtalo sa kahit kaninong ahensya ng gobyerno natin. Kasi nakikita po talaga natin, nakikita po ng karamihan ng kababayan natin, even those, especially those mga OFW, yung sinasapit ng mga kababayan natin na feature sa mga vloggers natin. Kay Pony Aldi lang, di ba? Glaucoma. Napakasimpleng sakit, hindi nila mapagamot kasi kapos sa pera, kapos sa suporta ng gobyerno natin. Napakasimple lang yun. Ngayon, mabubulog na si Kuya, yung tinutulungan ni Pony Aldi. So these are few, no, of our kababayan na nasa ganitong sitwasyon na bakit hindi nababalikan. Bakit hindi sila makahingi ng tulong sa dapat tumulong sa kanila. At kung makahingi man sila, bakit it take how many days, weeks bago sila ma-process? At bakit ang daming hinihingi? No? Ang daming mga papers na kailangan yung isubmit. Di ba? So kung may lalapit, mayroong makakakita sa kanilang tao, natutulong ng mabilisan, siyempre doon sila. Di ba? Dahil gusto nilang gumaling. Gusto nilang makapagtrabaho nang hindi sila aasa pa. Di ba? Yun lang yung sa akin. No? Yun yung gusto ko lang i-share, no, na mga sentimiento. Maaari ng iba. Ako bilang isang nakakaunawa sa sitwasyon ng ating mga kababayang mahihirap. No? Kung malinis naman hangarin ng mga vloggers na to, why not? Instead of, di ba, questioning their motives, why not help them? Tulad na sinasabi ko, hindi po ako against sa rules. Kung may rules man na nalalabag or kailangan sundin itong mga charity vloggers. Pero tingnan po natin kung ano po yung sitwasyon ng mga taong tinutulungan. At kung yung mga taong bang yan ay nakahingi ng tulong sa kinauukulan para sa sitwasyon nila. Okay? So, issue lang po tayo. Walang personalan. Hanggang dito lamang. Maraming salamat.